Naalala ko pa noon 1994, Biyernes, kabilugan ng buwan, kasabihan na ng matatanda na huwag magpapaabot ng gabi sa lansangan, sa kadahilanang maraming nagaganap na kababalaghan ang pwedeng mangyari. Sa bata kong isip na sabi ko na lang sa aking sarili na, ayaw lamang akong payagan ni Lol ang lumabas. Malungkot ako ng gabi na yun hindi natuloy ang usapan naming magkakalaro na magtaguan sa ayalam ng maliwanag na buwan. Naupo ako sa tabi ng lumang bintana, at namasdan ko ang laki at kabilugan ng buwan. Pamaya-maya pa ay nilapitan ako ni Lola. Aking apo, gusto mo bang malaman ang totoong dahilan kung bakit hindi kita pinayagang lumabas at maglaro sa lugar na iyon? Bueno, noong nakaraang taon, katulad ng mga kalaro mo, ay may nagtatakbuhang bata na pumasok dito sa ating kubo. Si Althea, ang babaeng kalaro nila, hinimete at bumula ang bibig. Kayo talagang mga bata, hana pumaroon nga kayo sa kusina, magsiinom na kayo dyan, sa may tapayan. At kayo ay ihahatid ko na sa mga bahay ninyo. Sinigurado ni Lola, na nakauwi ng ligtas ang mga paslit, pagkatapos ay tinungo niya ang kinaroroonan ni Althea, sapagkat, siya lang naman ang nakakaalam ng pasikot-sikot sa masukal na talahib ang yaon. Doon ay nakita niyang umiiyak ang batang si Althea. Hindi pa man siya nakakalapit sa bata ay ramdam na niya ang kakaibang lamig at bigat ng pakiramdam, tila baga galing sa isang malakas at mabagsik na elemento ang kasama nilang naroroon sa talahiban. Kung sino ka man na nandirito ngayon ay huwag mong pinsalin ang inosenteng batang ito. Matapang na sigaw ng matanda, nilapitan niya si Althea, na walang tigil sa pag-iyak. Inakbayan niya ang bata para ayain ang umuwi, ngunit pinigil siya nito. Nasuklam si Papaw siya nang sa nakita niya, puting-puti ang mata ni Althea at siya ay sinakal nito, sabay sinabi na huwag mo kaming pakialaman siya nang, biglang kumislap ang krusipihong kwintas na suot noon ni Papaw siya nang, binitawan siya ni Althea, nawala nito ng malay, at binalot ng matinding kakilakilabot na katahimikan ang lugar. Binuhat ng matandang siya nang si Althea pabalik sa kanyang kubo. Pinatawag ng matanda ang mga magulang ni Althea. Buong pagmamadali at pag-alala tinungo ng magulang ni Althea ang kubo ng matanda. Papaw siya nang, ano po ang nangyari sa anak namin ni Althea? Tanong ng nanay nito. Inilahad ng matanda na ang anak nila na si Althea, 10 ng mga kalaro nito, ay nabulabog ang nanahimik na espiritu na naninirahan doon. Isang espiritu ng babae na nabulabog nila sa paglalaro doon dahil nagsilbing tahanan nito ang talahib ang riff-raff sa mahabang panahon. 4 na pang taon, pabulong na nasabi ni Papaw siya nang, muling, nagbalik siya. Sino pong nagbalik? Papaw siya nang, sinong, tinutukoy ninyo, buong pagtatakang, nagtanong ang tatay ni Althea. Isa siyang biktima ng panghaalay noong panahon ng Hapon. Pinanagutan siya ng isa sa mga sundalong Hapon ngunit, minaltrato siya nito araw-araw, bagbog at sakit ang inabot ni Claire sa kamay nito. Isang araw nang malaman nito na nagdadalang tao si Claire ay, pinapatay niya ito, ngunit hindi pa yaon ang pinakamalalang ginawa nila, kay Claire, pinagputol-putol nila, ang katawan nito at itinapon na lang sa kung saan. Matapos ang digmaan, at hanggang ngayon ay hindi na, nakita pa ang bangkay ni Claire. Ano ang magagawa natin? Papaw siya nang, tanong ng ama ni Althea na sa tono ng pananalita ng mga oras ding yaon ay parang maghanap ng agarang solusyon. Nang having yaon ay doon na nagpalipas ng gabi ang mag-aama. Buong maghapon ay binantayan ng mag-asawa ang nooy walang malay na si Althea. Pagsapit ng takip silim ay inihanda na ni Papaw siya ng ang mga nakatago nitong orasayon at kagamitan na may kinalaman sa pakikipagtanggali sa mga elemento at espiritu. Ang ama naman ni Althea ay nagdala ng sulo at itak. Pagsapit ng 11:30 ng hating gabi ay tinaluntunan ng dalawa ang masukal na talahiban patungong riff-raff sa lugar kung saan naglaro ang mga batang kasama ni Althea. Pagdating nila dito ay lumuhad si Papaw siya nang, umusal siya sa isang dasal na Latin, bigla ang lumakas ang hangin, namatay ang apoy sa dalang sulo ng tatay ni Althea. Sa kabila ng malakas na puwersa ay patuloy sa pagdarasal si Papaw siya nang, isang imahe ng babaeng nakalutang sa ere na nakasuot ng puti ang tumambad sa kanila. Ang kahindik-hindik lalo sa itsura nito ay ang pugot nitong ulo. Clara, ako ito, ano ang dahilan at nagbalik ka? Matapang na tanong ng matanda. Bigla itong may itinurong kung ano sa gawing babasurahan na iyon ng riff-raff, at tuluyan itong naglaho. Naisip ng tatay ni Althea na parang may ipinahihiwatig ang multo ng pugot na ulo. Agad siyang umuwi ng bahay at kumuha ng pala. Pagbalik niya sa talahiban ay mabilis niyang binungkal ang lupa, parang kung anong puwersa ang tumutulong sa kanya sa at ilang sandali lamang ay, gabewang nalalim kaagad ang kanyang nahukay,
Nakakita siya ng sako na sa pakiworry ba niya ay pinaglipasan na ito ng panahon. Mabilis niyang iniahon yun at lumapit kay Papo siya nang nawala ang malakas na hangin na bumabalot sa paligid, naging payapa ang kapaligiran na tila ba walang nangyari. Payapa na ang paligid. Tinaluntan ni Papo siya nang at ang ama ni Althea ang daan pabalik sa kubo. Bitbit ang sako na kinalalagyan ng kalansay ng babaeng pugot ang ulo. Sinalubong sila ng mag-ina na naiwan nila dito. Maayos na ang mag-anak, masaya silang nagyakap-yakap na tila baga matagal na panahong hindi nagkita-kita. Maaninag sa mukha ni Althea ang kapayapaan at saya sa ngiti nito. Masaya din si Papo siya nang sa nangyari, nagbuntong hininga na lamang siya. Kinaumagahan ay tumawag sila ng pari na magbebendisyon sa bangkay, mula sa hukay ay inilagay ang sako, babendisyonan nito bago tuluyang tabunan ng lupa. Nang biglaang, namatay ang mga apoy sa dala bilang kandila. Sa pagtataka ng pari, ay pinabuksan nito sa tatay ni Althea ang sako. Nasuklam ang lahat, wala ang ulo nito. Balik sa batang nakikinig kay Papo siya nang, ramdam nito ang kilabot sa kwento. Tinanong niya ang kanyang Papo siya nang, Lola, nasaan po ang ulo ng bangkay ng babae? Hindi sinagot ang matanda at sinabi na lamang niya na, iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito pinayagang naglaro pa ulit doon.